Kumusta mga brad? Kung matatandaan nga po natin, nagbaba ng presyo yung isa sa mga motor ni CF Moto. Ang kanila nga pong CF Moto 150SC. Dadating nga pong 119,800 pesos, ngayon 98,800 pesos na lang. Ang laki nga po ng binaba niya. Ayon nga po doon sa mga nauna nakabili, marami daw issue. Kaya ang resulta, hindi na naging mabenta, tapos binaba yung presyo. Pero kung iniisip nyo dyan na nagtatapos yung scooter ni CF Moto, nagkakamali po kayo. Kasi meron na nga pong upgraded version itong si 150SC. At ito nga po ay si CF Moto 150SC F. Kung ikukumpara nga po natin sa 150SC, ibang-iba na yung datingan niya. Kapansin-pansin nga po na mayroon na siyang floorboard na siya nga pong gustong-gusto ng mga tao. Yung 150SC kasi wala siyang floorboard. Sinasabi nga po ng ilan na ito yung tunay na game changer. Sa lawak po ng floorboard niya, ang dami mo talagang pwedeng ikarga. At hindi lang yan, kahit po kasi may floorboard siya, ay naka-dual shock absorber po siya sa likod. Marami po kasi ang nagsasabi na kapag may floorboard, dapat single shock absorber lang sa likod. Physics daw po kasi physics. Pero mukhang violate na nga po ni CF Moto yung physics na yan. Kung mapapansin po kasi natin, yung karamihan talaga sa mga motor na may floorboard is naka single shock absorber lang talaga. Tingnan nyo yung mga Honda Click. Honda Click 125 may floorboard kaya naka single shock absorber lang. Honda Click 160 may floorboard kaya naka single shock absorber lang din. Yung Yamaha Lexi may floorboard kaya naka single shock absorber lang din siya. Kaya marami po talaga nagsasabi na hindi pwedeng lagyan ng dual shock absorber kapag may floorboard. Pero yung ibang tao po kasi mas gusto talaga nila na naka-dual shock absorber. Lalo nga po pag marami silang karga. Tapos dadaan din nila sa rough road. Pero dito nga po sa bagong CF Moto 150 SCF, naka-package na talaga siya. At marami na nga po dito ngayon sa atin ang nagpapakita ng interest dito sa motor na ito. X na daw yung 150 SC. Dito na daw sila sa 150 SCF. Kahit po kasi sabihin nating 150cc pa rin yung makina niya, kargado naman siya ng mga malulupit na features. Ganon talaga kapag made in China. Tinotodo na talaga nila lahat sa isang motor. Naka full LED yung mga ilaw, naka keyless, naka NFC pa nga ito. Yung card lang itatap mo sa kanya tapos andar na siya. May ABS, syempre. May TCS din siya, naka TFT display. Kumbaga lahat nga po ng hinahanap mo sa isang motor, parang nasa kanya na. At pagdating nga din po sa design, hindi rin po ito magpapahuli. Napakagwapo po niya. Yung DRL nga po niya sa harap ay parang may pagkakatulad doon sa PCX 160. Kunti lang naman. At napakaangas din po ng projector light niya. Ayon nga po sa mga tao, parang ito na daw talaga yung tatapos sa paghahari ni PCX 160. Bot-bot. Pero magiging depende pa rin po yan. Unang-una, depende sa presyo. Nakadepende sa availability ng mga pyesa. Nakadepende kung may pera si mama. Siguro magkakaalaman na lang talaga yan kapag nandito na siya. Kapag dinala na siya sa atin sa Pilipinas. Yung mga tao kasi ngayon mas nagiging wais na. Practical na nga po silang gumalaw. Sa mahal kasi ng bilihin ngayon, hindi pwedeng bara-bara. Dapat kalkulado talaga bawat bitaw. Ikaw Brad, kung sakaling lalabas to sa Pilipinas, bibili ka ba? May pakiba kami. May tiwala ka ba sa brand na ito? Kung ano man yung sagot mo, i-comment mo na lang sa baba. Okay, bye.